Magandang umaga, class! Bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Binibining Jonacel G. Madelo, ang inyong guro sa Filipino sa araw na ito. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay teoryang humanismo. Maliwanag ba, class? Kung ganon, halina't makinig at matuto. Ano nga ba ang teoryang humanismo? Okay. Sa mundo ng filosofiya at kultura, ang humanismo ay isang mahalagang konsepto na nagbibigay diin sa halaga ng tao at ang kanyang kahusayan. Ito ay isang pananaw na nagmumula sa Latin na salita na humanitas na nangangahulugang kabutihang loob o pagkatao. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng humanismo, ang mga prinsipyong nagbibigay buhay dito at mga halimbawa nito sa ating kasaysayan at kultura. Ano nga ba ang kahulugan ng humanismo? Ang humanismo ay isang philosophical na pananaw na nagtuon sa kabuuan ng karanasan ng tao. Ito ay nagpapakita ng malalim na magpapahalaga sa kalakasan ng tao, kanyang kakayahan, kultura at moralidad. Sa ilalim ng humanismo, ang tao ay itinuturing na sentro ng kalawakan at angkop na pangunahing layunin ng kanyang buhay ay ang magtaguyod ng kabutihan at katarungan sa mundo. Ang batayang premise ng humanismo ay nagsasabi na ang tao ay rasyonal na nilalang na may kakayahang maging makatotohanan at mabuti. Sa filosofiya, ang humanism ay pagpapakita ng attitude na nagbibigay diin sa dignidad at halaga ng bawat individual. Ngayon naman, talakayin natin ang mga prinsipyong humanista. May ilang mga pangunahing prinsipyo ang humanismo na nagpapakita ng kanyang mga halaga at layunin. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, pagpapahalaga sa karunungan at edukasyon. Pangalawa, pagsusulong ng kalayaan at karapatan. Pangatlo, pagkilala sa kultura at sining. At ang panghuli ay ang pagtitiwala sa kapwa. Ngayon naman, talakayin natin kung ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng bawat isa sa mga prinsipyong iyan. Okay, una, pagpapahalaga sa karunungan at edukasyon. Ang humanismo ay nagtuturo na ang edukasyon at pag-aaral ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng tao at ng kanyang komunidad. Ipinaniniwala nito na sa pamamagitan ng kaalaman, ang tao ay nagiging mas matalino, mas malalim ang pangunawa at may kakayahang makisama ng maayos sa iba. Pangalawa, pagsusulong ng kalayaan at karapatan. Sa ilalim ng humanismo, ipinaglalaban ang karapatan ng bawat tao na mamuhay ng malaya at may dignidad. Kasama sa mga ito ang karapatan na malayang pagpapahayag, relihiyosong kalayaan at pagtanggap ng parehong oportunidad sa lahat ng sektor ng lipunan. Pangatlo, pagkilala sa kultura at sining. Mahalaga ang kultura at sining. Sa humanismo, ipinaniniwala nito na ang mga ito ay nagbibigay kulay at halaga sa buhay ng tao. Ang pag-aalaga sa sining at kultura ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa ekspresyon ng tao at ng kanilang karanasan. At ang panghuli ay yung pagtitiwala sa kapwa. Ang humanismo ay nagpapalaganap ng diwa ng pagtitiwala sa kapwa. Ipinaniniwala nito na ang pagtutulungan at pagkakaisa ay mahalaga upang makamit ang mga layunin ng kabutihan at katarungan. Ngayong nabigyan na natin ng linaw ang mga prinsipyong humanismo, dumako naman tayo sa maiksing kasaysayan nito. Ang konseptong humanismo ay nagmula noong Renaissance o Rebolusyong Kultural noong ika-14 hanggang ika-17 siglo ng Europa.
Sa panahong ito, nagkakaroon ng malalim na pag-aaral sa mga klasikong teksto ng sinaunang Gresya at Roma. Ang mga scholar ng Renaissance ay nagpapahalaga sa mga halimbawa ng tao sa nakaraan, lalo na ang mga pilosopo at alagad ng sining. Isa sa mga kilalang humanista ng Renaissance ay si Leonardo da Vinci. Siya ay isang pintor, inhenyero at siyentipiko na nagpapakita ng kahusayan sa maraming larangan. Ang kanyang Mona Lisa at The Last Supper ay dalawang halimbawa ng kanyang likha na nagpapakita ng mataas na antas ng artistic at scientific na kakayahan. Humanismo sa panitikan. Sa larangan ng panitikan, ang humanismo ay nagdulot ng pagbabago sa uri ng mga akdang nilikha. Noong Renaissance, maraming manunulat ang nagpahayag ng mga ideya tungkol sa kahalagahan ng tao at kanyang kultura. Isang halimbawa nito ay ang akda ni Geoffrey Chaucer na The Canterbury Tales. Ito ay isang koleksyon ng mga kwento na naglalarawan ng iba't ibang uri ng tao at kanilang karanasan. Sa Pilipinas, ang humanismo ay naging bahagi ng panitikan sa panahon ng mga manunulat na tulad ni Dr. Jose P. Rizal. Ang mga akda ni Dr. Jose P. Rizal tulad ng No Limitangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng kanyang pagsusuri sa mga suliraning panlipunan at politikal sa bansa. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan at kanyang laban para sa kalayaan at katarungan. Humanismo sa modernong panahon. Sa kasalukuyang panahon, ang humanismo ay patuloy na nagiging mahalaga sa ating lipunan. Sa gitna ng mga hamon ng teknolohiya at globalisasyon, mahalaga pa rin ang pagpapahalaga ng tao at kanyang karapatan. Ang mga organisasyon tulad ng Human Rights Watch at Amnesty International ay nagtataguyod ng mga prinsipyong humanista sa kanilang mga gawain. Sa kabuuan, ang humanismo ay isang konsepto na nagpapakita ng halaga ng tao, kanyang kakayahan at kultura. Ito ay nagpapalaganap ng mga prinsipyong nagpapahalaga sa edukasyon, kalayaan, kultura at pagtitiwala sa kapwa. Ang kasaysayan ng pagpapakita na ang humanismo ay nagiging bahagi ng pag-unlad ng lipunan at kultura. Sa pag-unlad ng teknolohiya, mas importante pa rin ang pagtutok sa pagpapahalaga sa bawat isa bilang mga individual na may dignidad at karapatan. Sa pagtatapos, ang humanismo ay hindi lamang isang konsepto sa filosofiya at kultura, kundi isang landas tungo sa mga makatarungan at makataong lipunan. Ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito ay maaaring magbigay gabay sa atin sa pagpili ng mga tamang hakbang tungo sa pagpapabuti ng buhay ng tao at ng ating komunidad. At dyan na nga nagtatapos ang talakayang ito. Naway marami kayong natutunan. Muli, ako si Binibining Jonacel Madelo. Paalam class.